na. Hello mga guys, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Sana suportahan nyo itong aking maliit lang munang channel, gumpisa pa lang. Pindutin nyo na rin yung subscriber button, saka yung notification bell, like and share, para maging updated kayo sa mga susunod kong video mo pasabog. Ngayon ang aking lalabas na sama ng loob tungkol sa kay Ipil M na siya pinakulong ng mga walang hiyang tao na naiinggit sa kanya na siya ay tumutulong pagkatapos siya pa'y gaganyanin ng mga walang puso, maitim ang budhi ng mga tao. Ngayon masaya na siguro kayo mga walang hiya na si Idol Francis Leo Marcos ay nakakulong na. Sana makatulog kayo ng mahimbing sa ginawa ninyo, mga walang hiya kayo. Pinagkaisahan nyo ang aking idol na si Francis Leo Marcos na sa umpisa nakasubaybay na ako sa kanya. Kitang-kita ko ang pagtulong niya. Simulan mag-umpisa ang pandemic, yung lockdown, nambigay na sa kalsada sa mga pulubi hanggang sa dumating na yung mga truck na mga bigas na bulag ang ibang tao doon sa truck na dumarating. Lalo na yung mga bumabalat sa kanya, bumabatikos kay Idol. Ang sobrang napakasakit talaga sa akin na dinadala yung doon sa NBI. Alam niyo doon sa NBI talagang pinagkaitan siya doon. Yung mga gamit niya hindi pinapasok. Yung pagkain hindi rin pinapasok. Tuwan-tuwa naman niya yung mga bumabatikos kay Idol. Siyempre nakagugutumin talaga nila doon sa loob ng kulungan. Gugutumin talaga nila sa Idol. Sobrang napakasakit ng ginawa ng mga siraulong mga tao. Napakasakit. Kaya nga hindi na ako nanonood ng mga YouTube na simula nung siya makulong Kaya nagpilit ako magpagawa ng YouTube para ako naman ang magsalita para sa kanya, sa mga walang hiyang siraulong tao na nagkaisa sa kanya. Sa susunod pag siya nakalaya, babalikan kayo niyan. Tulad nung walang hiyang isang newscaster na matanda na sino ba yung pangalan nun ng walang hiyang yun na kinarma siya kasi sumasakay siya, sabi niya kabayo daw si Francis Leo Marcos tumatawa pa siya ng gumagano pa siya mga ginagawa niya. Tapos magtatanong pa siya na kung ilan na ang views na pumasok sa kanya. Sumasakay siya, tapos siya rin sumisira sa kabayo. Sinabi niya na kabayo na sinasakyan niya. Ayun, kinarma ang walang hiyang persilapid. Kinarma. Raulo, buti nga sa'yo. Yan ang napala mo. Walang hiya kang matanda ka. Sobrang napakasakit ang ginawa mo sa kanya, panlalait. Linait mo siya ng todo. Sabi mo pang hindi magkakanak ng Marcos ng kabayo, sinaulo ka Gago. Ngayon, anong gawa sa'yo? Ginantihan ka, kinarma ka. Hindi ka na ngayon kasi walang iya ka. Hindi ka na makaganon ngayon.
Pero alam ko naman medyo masaya ka pa rin dahil sa pagkakulong ni Idol eh. Masaya ka pa. Kahit ikaw ay kinarma na. Masaya ka. Alam ko. Lahat ng mga bumabatikos kay Idol Francis Leo Marcos, alam ko masaya dahil siya ay nakakulong ngayon. Nakakulong. Pero sabi ng kanya abogado ay tiyak makapagpiyansa. Makapagpiyansa siya. Sa ngayon, maraming humingi sa isang barangay sa Taytay siguro yun, may mga placard pa. Humihingi ng tulong sa kanya. Dahil alam nila na si Idol lang ang makakatulong sa kanila. Isang barangay. Nananawagan na Sir Francis Leo Marcos, humingi kami ng tulong sa iyo. Sana magbigyan mo aming kahilingan. Ay yung bumabatikos kanya, dapat sila yung tumulong, bigyan nila ng pagkain doon. Mga gago, mga siraulo, mga maitim budi. Ngayon, may inaabangan na naman ng walang hiyang mga baser niya. Kung ililipat siya sa Manila City Jail, naabangan naman ng walang hiyang mga siraulo. Kung hindi nyo pinakulong si Idol, maraming malalaman na sikmura na kumakalam. Marami. Dahil pinutol nyo ang tulong. Ano nangyari ngayon sa mga mahirap? Mga walang hiya kayo. Mga gago. Wala kayong puso. Kung ano-anong sinasabi nyo sa kanya, rapist, scammer. Bakit? Nirip na ba kayo niya? May kamag-anak ba kayo nirip niya? Nasasabihin yung rapist siya? May na-scam na ba sa inyong pamilya? Yung nagsasabi scammer siya? Mayroon na ba? Puro lang kay daldal, puro kay dakdak. Nasabi ninyo, eh wala naman kayong katibayan na kayo na-scam at nirep kayo. Mga gago. Siraulo itong mga taong itong bumabatikos kay Idol Francis Leo Marcos. Kung hindi nyo pinakulong yon, hanggang ngayon tuloy-tuloy ang tulong. Tuloy-tuloy. Yung tulong na gagawin niya. Dahil alam ng mga tao talagang tumutulong talaga. Maraming nabulak doon sa pagtulong niya. Hindi naniniwala. Lalo na yung lapid na yun na nakikinarma. Na tumatawa pa ng katarantaduhan na pagtawa, talagang matindi ang paninira. Gumaganon pa. Eh, munti ko na ang basagin yung cellphone ko sa tarantadong yan eh. Dahil nung pinanood ko, talaga nabushit ako eh. Simulan, hindi na ako nanood muna. Dahil talaga napakasama ng aking kalooban sa ginagawa sa kanya. Idol Francis Leo Marcos. Talagang matitindi itong mga bumabanat sa kanyang paninira. Talagang ilinugmok siya, binaon siya talaga sa hukay. Sana naman kayong mga naninira sa kanya, mag-isip kayo. Kayo ba'y nakatulong? Nakapagbigay ba kayo sa mga nangangailangan ng bigas, kalabasa, mga gulay? Nakapagbigay ba kayo kahit isang hiwa lang, isang butil ng bigas? Doon sa mga taong na umaasa sa kanya nung pandemic, nung ma-lockdown. Wala kayong naitulong. Si Idol lang, siya lang ang nakagawa ng ganun. Kasi hindi siya nang hinayang sa pera. Hindi naman sabi niya, hindi madadala sa hukay. Sa libingan yung pera. Kaya tinulong niya. Tinulong niya. Kayong mga walang hiya na
mapupuro lang pag-iisip, bulag. Hindi nyo nakita yun, yung kanyang mga pagtulong. Nangailangan pa kayo ng pruweba. Lalo na si Percy Lapid. Mayroon daw nga ba? Eh wala naman akong nakikita, sabi niya. Eh bulag siya eh. Bulag. Sakay lang siya ng sakay sa sasabi niya kabayo para kumita siya sa YouTube niya. Tapos siya pa yung maglulugmok. Ayun nangyari sa kanya. Ginantihan siya. Kasi ang Diyos talagang marunong eh. Marunong. Sa ginagawa niya, hindi ka nais-nais ng mga pandalait. Mayroon pa akong ibang papangalanan sa susunod ko na vlog. Yung mga walang hiyarin na hindi ko muna sila babanggitin kung masiraulo sila. Sa susunod, pagbablog ko, titirahin ko sila. Sabi mo, didemanda. Bakit? Nung kinalkalbal ang buhay ni Idol Francis Leo Marcos, didemanda ba sila? Tapos ngayon, buhay lang kakalkalin. Sabi, didemanda nila yung mga supporters ni Idol Francis Leo Marcos. Ano ba? Hindi yata tama yung ginagawa ng mga walang hiyang yan. Gusto nila sila lang ang manira. Ayaw silang masiraan. Ngayon, tuwang-tuwa kayo, mga loko. Tuwang-tuwa kayo dahil nga siya nakakulong. Alam, talagang halos mayeka ko nung makita ko sa picture si Idol lumabas in bed, namayat. Namayat talaga ang aking idol. Namayat. Kasi nga, di pinapasok yung pagkain, yung mga gamit na kailangan niya. Di pinapapasok doon sa NBI. Mayroon pang isang NBI agent nagsabi na gusto lang doon kulong lang sa NBI. Bakit? Ba't gusto lang doon lang makulong? Hindi nila ipalilipat doon sa Taguig, sa BJMP. Gusto doon lang sa NBI. Walang iya. Mga gago talaga yung mga buhapanat sa kanya. Alam ko na yung mga siraulong naiinggit kay Idol dahil sa pagtulong niya, dahil hindi siya nang hinayang sa pera para sa mahirap, na malaking milyon ang ginastos niya, hindi nakita ng mga siraulong tao yun, ng mga buwapatiko sa kanya. Hindi nakita yun. Mga gago yung mga siraulong yan. Tuwang-tuwa nung siya nakulong. Scammer, rapist, kung ano nung mga kasong pinapatong sa kanya. Pero sabi naman nung kanyang abogado, huwag mag-aalala, mga hindi naman mga ano yung mga kaso na yun na pinapatong sa kanya, puro gawa-gawa lang, wala namang katibayan. Puro gawa-gawa ng mga siraulong mga bulang katotohanan, mga bulag. Talaga napakasakit dito sa aking kalooban ng ginawa nila kay Idol. Nasa halip na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa ang kanyang pagtulong, pinutol nila. Pinutol dahil nga sila yung mga inggit. Mga inggit sila. Kaya pinutol nila ang pagtulong na Idol. Hindi nila matanggap na tumutulong at biglang sumikat. Yun ang kinainggitan ng mga siraulo. Bigla siya sumikat sa social media. Hindi yun na gustuhan ng mga buwabanat sa kanya. Hindi na gustuhan yun. Walang iya mga yun. Kaya talagang ako'y nagdarasal na makalabas siya at makapagpiyansa para naman medyo ano siya ng sariwang hangin sa labas. Kasi alam, napakasaya ng mga tao noon nung siya namimigay. Sa social media, napakasaya. Laging maingay. Dahil nga siya nasa laya pa.
Maraming humihingi ng tulong, mga politiko nga na humihiling sa kanya eh. Doon niya sa amin, sa Cavite, ilang tulyadang kalabasa ang pinadala doon. Kay Vice Governor Julio Revilla. Talagang kitang-kita, pero marami na bulag doon sa mga pagtulong niya. Hindi man nila makita, yung truck sabi na walang iyang lapid na. Simento na yung laman nung sako. Dapat siyang siniminto ngayon. Bunga nga niya, dapat siniminto. Sa ulo, gago. Talaga napakasakit ng ginawa nila kay Idol. Napakasakit. Gaganyanin nila yung tumutulong sa mga mahirap. Hindi nila matanggap na tumutulong si Idol Francis Leo Marcos. Ayun, bakit? Bakit hindi nila matanggap? Ngayon may lumpas naman na isang gagang bumabati ko sa kanya na kung habol-habol, kung humahabol dun sa tagig sa para lang sa ikaw. Hindi naman siya pinagbigyan. Hindi siya nakapasok kung mag-aabang naman siya. Dahil pag ilipat din sa Manila City Jail. Kabla. Tapos sabi kakasuhan lang yung mga supporter. Mayroon lang silang 6 na kinasuhan. Kaya tayong mga FLM supporter, tayo yung magdasal. Talagang suportahan natin siya. Huwag tayong bibitiw. Hayaan na yung mga walang hiyang mga tumapati ko sa kanya. Huwag na intindihin mga yan. Dahil yan ay magsira ulo. Magsira ulo. Walang kwenta. Mga tao. Sana naman yung mga buwabatikos kay Idol. Mag-isip-isip naman kayo na kung kailangan sa kanyang pagtutulong-tulungan may pakulong, kailangan ng mga tao yung tulong nun. Ano nangyari? Pinutol ninyo. Pinutol. Walang kaya kasi kayo. Tapos may isa pang gagang hahabol-habol na gusto talaga siya may kung gusto siya ma-interview ng siraulo o ano para mayroon ng mga ilabas yung katarantaduhan, mga paninira kay Idol Francis Leo Marcos. Talagang matindi ang kanilang mga puso, hindi mga itim ang puso nila, itim. Di baling walang matulungan, wag lang sumikat sa pagtulong si Idol. Kasi alam nila talagang sikat na. Kilala na siya sa social media. Pati nga sa ibang bansa, kilala siya na tumutulong eh. Pati mga ibang lahi, kilala nga siya, talagang tumutulong siya eh. Tapos yung mga Pilipino, hindi nila makita yun. Yung mga wabatikos kanya, hindi nila makita. Nabulag sila sa inggit. Nabulag. Inggit. Dapat natuluyan na nabulag sila eh. Dahil alam ko talagang yung mga batikos, tuwan-tuwa sila ngayon. Akala naman siguro, hindi pa tapos ang laban, makakalabas din yan eh. Pag mahina talaga yung mga ebidensyan lang, makakapagpiensa rin si Idol, makakalabas din. Naantay na siya ng mga supporter niya, milyong supporter, isa na ako doon na sumusuporta sa kanya. Dahil kitang-kita ko ang pagtulong niya. Kita ko talaga na sa Cavite sa amin talagang hindi naman makakailan ni ng mga kabitin niyo yung mga tinulong niya. Doon sa Taytay, dito sa San Juan, mga politiko dyan na pinagbibigyan niya ng pinagbili niya ng manok, tilapia, bigas,
Kaya pera yun, kaya idol yun. Kaso lang maraming nainggit nang siya sumisikat na. Ayaw lang pasikatin yung isang tao. Bigla sumikat kasi si idol eh. Masaya ang social media nung siya nakakalaya pa. Araw-araw talagang inaabangan ko siya. Inaabangan ko. Pero ngayon, halos hindi na ako nanonood sa YouTube dahil nga alam ko nasa kulungan pa rin siya. Pero pag nakalaya siya, talagang masaya na. Masaya na ako, pati ang kanyang mga supporters. Lahat kami na supporters niya. Magbubunyi kami Jack sa paglaya niya. Idol. Idol! Sana huwag mong pabayaan ang iyong sarili sa loob. Ingatan mo dahil maraming taong nag-aantay sa iyo, idol. Marami. Nangangailangan pa ng tulong mo. Dahil sabi mo, talagang tuloy-tuloy pa rin pagtulong mo. Pag ikaw makalaya, tutulong ka pa rin ang mga mahirap. Kaya ingat ka, idol, dyan sa Taguig, sa BJMP. Ingat ka dyan. Alam ko nung madadalaw ka na ng yung mga kaibigan di tulad doon sa NBI na bawal dumalaw. Hindi ka nila nadadalaw. Pero dyan madadalaw ko na siguro, lalo siguro pag nailipat ka dito sa Manila City Jail. Sabi naman, ang pinakamasakit na walang kayang inaano sa iyo, idol, yung may mga picture pang lumalabas na nakangiwi yung buwanga mo na tinitira ka ng mga siraulong talaga namang hindi matanggap talaga ng kalooban ko yun. Magdala ka ng putang ng pamada, jelly. Siguro yung mga nagsasabi ng gano'n, nakaranas na ng gano'n yung karanasan. Kaya nasasabi nila yun. Baka nakaranas na sila noon. Para makaganti sila, sa'yo naman sinaano yung mga kawalang-iyan nila. Alam ko naman din na yan kasi si Digong na ngayon, President Duterte na ngayon, ang gobyerno, President Duterte na, hindi na mga balasubas yung mga mamahala sa mga kulungan. Bawal na yung mga ganyan. Noon lang yung kapanahonan ng mga siraulong mga siga. Pero ngayon, hindi na. Wala na yan. Titirahin ka sa kulungan, bubugbugin ka. Kaya idol, talagang di ko mapigilan yung pagluha ko dahil sa nangyari sa iyo, idol. Sana wag mong pabayaan ang iyong sarili, idol. Dahil naantay ka namin sa paglabas mo. At may pagpatuloy mo pa ang iyong pagtulong sa mga mahirap. Langiya talaga yung mga pinagkaisahan ka. Pinagkaisahan ng mga siraulo na naiinggit sa'yo. Dahil nakikita lang talagang pagtulong mo, truck ang mga bigas, truck yung tunitulinada, yung mga gulay, yung kalabasa. Pero hindi nila nakikita yun, idol. Ewan ko sa mga siraulo, mga bulag. Bulag sila. Kaya hindi may iwasan talaga lumuha ako, idol, dahil sa napakasakit aking kalooban. Ginawa nila sa'yo. Na dapat nga sa ngayon sana, tuloy-tuloy pa. Ngayon may nananawagan na naman ulit sa'yo ng tulong. May nananawagan, nagpakaplakad pa sila. Dapat sumulang kayang mga buwabati ko na kung makikita lang, dapat silang tulungan ng mga bulang kayang buwabati ko dapat silang tumulong. Kaso wala yun. Ikaw lang nakagawa ng ganyan, idol. Walang iba. Ikaw lang. Ikaw lang gumawa. Kitang-kita yun ng buong mundo ang pagtulong mo.
Hindi yung peke na pagtulong. Hanggang nasa puso mo yun. Nasa puso mo. Kaya idol, pinananalangin namin yung mga supporter na sana maayos ang iyong kalagayan dyan sa loob ng kulungan. Huwag mong pabayaan ang sarili, idol. Huwag mong pabayaan. Dahil marami pang nag-aantay sa iyo na nangangailangan ng tulong mo. Nangangailangan. Nanawagan ako sa lahat ng mga supporters ni Idol Francis Leo Marcos, huwag tayong bibitaw. Tuloy-tuloy tayong sumuporta sa kanya. Tuloy-tuloy. Huwag tayong bumitaw. Yung mga siraulong bumabati sa kanya, bahala sila buhay nila. Bumati ko sila kung bumati ko. Yun lang ang panawagan ko sa lahat ng mga sumusuporta kay Idol. Huwag tayong bibitaw. Dahil si Idol lang ang nakagawa ng ganyang pagtulong sa ating bansa sa panahon ng pandemic. Ewan ko lang kung iba kung tumulong, sabi nga lang, hindi naman pagtulong, hindi naman pinapakita daw sa kanya-kanya, diskarte lang yan pagtulong para may ebidensya na ikaw ay tumutulong, kaya pakita. Ay yung pinapakita nga sabi hindi tumulong, ay yung pang hindi pinapakita, lalo nga sabihin hindi tumulong. Kasi mga bulag, lalo na yung walang yung Percy Lapid. Ayun, nasa anong nangyari sa kanya ngayon? Nasa bahay lang yata siya. Dapat siya nang kumain ng damo. Dahil sabi niya, kabayo si Idol. Wala ngayong panlalait niya, si Raul talaga. Di ba tanggap ng ating kalooban yung sasabi niya. Tapos tumatawa pa siya ng parang demonyo. Kasi ang utak niya at ang puso niya, si Satanas ang may hawak Si Satanas. Yun ang may hawak sa utak at puso niya. Bulag siya. Binulag kasi siya Ni Satanas. Ang paniniwalaan yung kademonyohan. Sira ulo. Kaya Idol, gaantay kami sa paglaya mo. Sana makapagpensa ka na para naman bumalik ulit yung sigla ng social media dahil sa iyo. Maraming sumusuporta sa iyo, huwag kang mag-alala. Milyong supporter mo, hindi kang bibitaw. Mag-iingat ka dyan, Idol. Maraming salamat sa lahat ng nakapanood ng aking video ito. Ito'y talagang inaalay ko kay Idol Francis Leo Marcos. Salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain kayo lahat ng mga supporter, pagpalaan kayo ng ating Diyos. Bigyan pa kayo ng magandang pangatawan, kalusugan. Huwag tayong bibitaw. Yan lang ang masasabi ko sa lahat ng mga supporter ni Idol Francis Leo Marcos. Maraming salamat. Sa susunod ulit na pag-vlog ko, papangalanan ko na yung talagang matinding buwabate sa kanya. Papangalanan ko na sila. Magdemanda na siya kung magdemanda. Bakit? Sila nga, hindi sila natatakot kumalkal ng buhay ni Francis Leo Marcos. Tayo pa, mga supporter niya. Sila ulo. Talagang hindi ko maiwasang hindi maluha sa nangyari sa kanya ngayon. Idol, maraming salamat. Ingat ka sa loob ng dyan sa loob mo tilalagay mo ngayon. Maraming salamat sa iyo. Sa lahat na mga sumusuporta sa kanya. Maraming salamat.